chapter 4. Tapos na natin Ephesians 1, 2, 3, 4. Nagpapatuloy po tayo. At dito po tayo natapos yung nakaraan. Sabi roon sa verse 4, naalala ninyo mga kapatid, iisa lamang ang katawan, iisang espiritu, iisa lamang ang pag-asa, naalala ninyo mga kapatid, isang pagkatawag ng Diyos, isa lamang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Amang nasa lahat, siya higit sa lahat, at gumagawa sa lahat, at sumasa lahat. Ay isang Diyos na siya pong gumawa ng lahat ng ito. At sabi nga natin noong nakaraang Sunday mga kapatid, yung salitang one ay may malawak na kahulugan. At usually, pag ginamit po ito sa Biblia, hindi ibig sabihin ito ay singular o single. Ang karamihan po talagang meaning nito ay pagkakaisa. Yan ha? Unity. Kasi nga naman, napakarami natin. Kung magkakanya-kanya tayo, para walang iisang Diyos. Mapapatunayan na may iisang Diyos kapag ang bawat sa atin, isa sa puso, isa sa isip. Amen? Amen ba? Dahil meron lamang tayong isang nilalang ng Diyos, at makikita nyo yun, palagi kong tinutuloy nasa likod natin, sa the greatest commandment, the Lord, Hero of Israel, the Lord our God, the Lord is one. Palagi sinasabi gano'n. Hindi ibig sabihin siya ay nag-isa, kundi ibig sabihin, maraming bagay na nakaugna sa Kanya. At ang lahat ng ito ay patungo sa Kanya. There is unity in everything pagdating sa ating Panginoong Diyos. The church, mga kapatid, sinabi nga, napag-aralan din natin, na bagamat ito ay isang katawan, pero ano raw, napakaraming bahagi. Pero ang bawat bahagi, dapat tumilos para sa isang katawan. Ako ganyan po, kadakila ang ating Panginoong Diyos. Kaya bago tayo magsimula, mananalangin tayo, para lang sa ganun po, ang puso't isip natin ay maging isa. Kung magitan yan, ma-appreciate po natin ang biyaya ng ating nag-iisang Diyos, mapasalamatan siya, at hihinga natin siya ngayon ng biyaya, kuha sa kanyang mga salita. Amen? Tayo saglit at tumalangin. Dakilang Diyos, maraming po salamat po sa araw na ito. Binigyan po ninyo kami ng magandang panahon, pagkakataon at oras upang sa isang puso, sa isang isip, ay tanggapin namin ang biyayang buhat sa iyong mga salita. Lord, wala po kami kakanyahan, tapos po ang aming kaalaman. Ngunit ikaw na aming nag-iisa at makapangyarihan Diyos, ang siyang makapangyayari, ang siyang makapagtuturo, makapagbibigay ng lamang spiritual sa aming puso at isipan. Siyang makapagpapaunawa Diyos sa lahat ng aming pag-uusapan. Dalangin namin, Panginoon, yung gabay sa akin bilang pahayag lamang, at ganun po sa bawat membro ng isang katawan na ngayon po ay tatanggap ng biyaya tulad sa iyong mga salita. Bless us in Jesus' name. Amen. Amen. Minsan, pag binasa natin ang aklat ng Efeso, napakahirap po talaga itong intindihin. Ano po? Medyo theological ang dating po nito. Pero hindi naman tayo pababayaan ng Panginoon na hindi natin ito makuha, maintindihan. Kasi yung susunod na talata ay magpapakilala kung sino kayo sa mga oras na ito, bakit kayo pinanganak ng taong yan, bakit kayo narito, at bakit kayo hanggang ngayon ay may buhay na tinatanggap. Sabi sa verse 7, tutuloy natin, dahil daw ang bawat isa sa atin, ano raw? Binigyan ng tanging kaloob, yun mabigat, no? Ayon sa sukat, mas mahirap intindihan, na ibinigay ni Kristo. Pakibasa natin sa English yan, sa ating But unto every one of us is given grace according to the measure of the gift. Yeah. Each of one as is given. Binigyan po tayo, ha? Amen? Hindi ito hinihingi. Ito ay binibigay. Ganyan po ang Diyos natin. Diba? Sabi nga doon sa ibang mga talata, sa Matthew, ay yung ibang hinihingi kung anong kakainin daw, kung anong dadampin, kung ano-ano mga hinihingi. O taas ang kamay na palagi nanghihingi. Okay, sabi nila, hingi daw natin ang lahat. No?
Because yung salitang hingin ninyo ang lahat, that is a word of trust. No? Pero sabi ng Panginoon, kung tutusin, pag binuksan lang ninyo ang puso't isip ninyo, kumpleto na tayo eh. Di ba? Anong inyong kakainin ng iyong darating? Yan daw ang ginagawa ng mga tao, walang pananampalataya. So, ang epekto talaga ng pananampalataya, you have to consider, mga kapatid, na ang lahat ng bagay nasa atin na. Kailangan lang buksan natin ang ating isip, ang ating puso, at syempre ang ating mga mata para makita natin, nandito na pala. Magkamisa nandiyan na pala sa tabi mo, nasa harap mo, nasa likod mo lang, kailangan mo na lang kunin. Ang sabi ng Biblia, napakasagana ng kaloob ng Panginoong Diyos. In fact, ang ginamit na ay overflowing. Umaapaw po yan. Pag nagbibigay ng Diyos, hindi po siya actually kulang. Kahit kailan nga, sabi ng awitin, hindi talaga tayo, o ang Diyos hindi siya nakulang. Kaya dapat ang bawat isa sa atin walang kulang. Kaya nga lang, magkamisan, yun nga, pag yung isip natin ay natatalo ng problema, no, ng trabaho, ng kinakain natin, para bang ang dami nating kailangan. Pero sa totoo lang, mga kapatid, yung kasapatan ng Diyos, andyan na yan. Amen? Minsan nga ako tinatanong, personally, ano raw ba trabaho ko? Sabi ko, ang trabaho ko ganito. Magkano sweldo mo? Wala akong sweldo rito. Paano ka nabubuhay? Problema mo na yun. Hindi ko problema. Kasi for the past, halos magpo-40s na ganito lang ang buhay ko. Pero hindi naman talaga pinabayaan ng Panginoong Diyos. Amen. Andiyan yan. God always provide. At hindi lang yan, mga kapatid. Ito ang sikreto, ha? Para kayo mag-survive, sabi ng verse 7, bibigyan kayo ng tanging kaloob. Sa English nga ang ulitin. Ano ba yun? Each, every one of us. Ibig sabihin na bawat isa, bawat isa ay meron talagang kaloob bungat sa Panginoong Diyos. Now, sinabi rito by grace. Why? Kasi yung salitang grace, mga kapatid, ang ibig sabihin niyan, hindi mo deserve, pero binigyan ka pa rin. Pag sa sanlibutan mo ginamit yan, tiyak may comment yan below. Di ba ka binigyan yan? Kailangan mo ba yan? Di ba ganyan karamihan? Meron na siya. Bakit binigyan pa ng gano'n? You cannot question God about that, mga kapatid. Basta nakasulat dito, ito lang paniwalaan natin. Alam ng Diyos kung ano dapat ipagkaloob sa atin. At kapag binigyan ka, hindi ka pwedeng mag-compare. Hindi mo pwedeng i-compare yung binigay doon sa isa. Kasi ang ginamit nga rito, mga kapatid, ay katulad ng isang katawan daw tayo na may iba't ibang bahagi. So, iba yung trabaho ng kamay, amen? Iba yung trabaho ng paa, ng tiyan. At kung yan po ang magiging inspiration natin, kapag ang bawat bahagi natin ay hindi nag-iingitan, hindi nagsasapuan, kung kikilos sila ng nasa ayon sa kanilang kaloob na binigay ng Diyos, anong mangyayari? Anong sabi ng doktor? Wala ka namang sakit. Hindi mo kailangan magpagamot. Dito, may mga nurse dito, may mga ano dito. Bakit nakakasakit ang isang tao? Matas muna kami na may sakit. Nakakaramdam tayo niya, di ba? Bakit tayo nakakasakit? Sister Piling. Uupo si Sister Piling nung nakaraan. Bakit kaya kayo nagkasakit si Sister Piling? Hindi nyo alam, di ba? Sister, bakit kami siya kahihilo, di ba ganyan? Bakit tayo, raw? Sapatos? Itong mga bata, wala namang trabaho ito, di ba? Wala namang ano ito. Bakit minsan nagkakasakit pa rin? Bakit minsan naranasan mong inuubo ka? This is, sagutin mo. 200 pesos ang ano yan. Di ba minsan nagtataka tayo bakit na yung anak natin nagkasipon, minsan nahawa, sasabihin nila. Nahawa, ano ba? Nakatsingan,
nahawakan. Pero isa lang mga kapatid, ako mag-a-agree ang doktor dito. Kaya tayo nagkaganyan dahil may bahagi ng katawan natin na hindi kumilos ng tama. Paano malalaman ng doktor? Literal ito, na ang isang bahagi mo ay hindi kumilos ng tama. Ano na po ninyo, sister? Ano? Tandaan natin, ang doktor ay hindi manghuhula na pagpasok mo doon sa pinto, umupo ka na yan. O yung sakit ko, ganito. Wala sa sinasabing gano'n. Anong gagawin niya, sister? Ano? Alam, pasusukatan na kagad. Laboratory ba kagad? Yan, check upin ka. Kasi hindi rin niya alam kung saan ito nagmula. Paano mo malaman na check upin ka na? Parang hindi ba kayo nagkasakit? Anong ginagawa ng doktor? Okay, kukunin muna ang blood pressure. Ayan muna. Tapos, lalagyan ka dito ng huwag mo muna ang parado. Nakakatakot yun. Unang-una, pag nakita mo yung presyo ngayon, mahal. Lalagyan mo ng oximeter, minsan, titignan yung level ng oxygen. Yung mga vital points muna ang titignan. Hindi ka naman high blood. Ayos naman ang ano mo. Ay, bakit ganyan ang ano mo? Ang susunod, ilalagay na rito. Kinakabahan na tayo pag nilagay na yung stethoscope. Hinga wala. Hinga po malalim. Pag sinabi ko hinga po, huwag kayong, hinga lang po malalim, huwag po kayong, di ba? Kasi minsan sa negos mo, pagsakpan, para mama, hindi. Hinga malalim, kaya gano'n, alam nila yun eh. Alam nila yun. Ang doktor po nag-aral lang. Hindi po silang may liga sa atin. Ang may liga sa atin, mas alam niya ang mga bagay kasi sa doktor. Kaya nga, ang doktor nag-aaral po, pero ang Diyos po natin, hindi kilala ang bawat isa sa atin. Pero one thing is sure, kapag nagkaroon po tayo ng sakit, ibig sabihin, merong isang bahagi riyan na hindi nasa tamang ganap. Including in the church, ganyan din po. Pag ang church ay nagka-problema, as a group, di ba, ang church ay yung kapatiran, at nagkaroon ng problem, ibig sabihin dyan, isa sa atin ang naging problema. At para malaman ninyo kung sino may problema sa atin, tingnan ninyo yung mga katabi. Tingnan niyo mga katabi. Di ba? May tumingin, patagilid eh. Ano? May tumingin naman, kala mo siya hindi may sakit. Gaganunin ka pa. Oh. Wala naman. O wala nga dahil ikaw may problema. Nakakatawa lang mga kapatid, pero nung sinabi ng Diyos, binigyan kayo ng bawat kaloob. Sana po, ang bawat isa sa atin, una, alam niya na kung ano yung kaloob na yun. Pangalawa, dapat nagsasanay siya para maging mano yung kaloob na yun. Maging maayos naman. Sapagkat alam niya na kapag nagloko ka, dapat nito may realize ng kabuuan ng Diyos, apektado po ang buong katawan. Mga kapatid, huwag niyo sabihin, Pastor, ako'y matanda na, Pastor, ako'y ganito, wala po akong alam. Hindi po, kaya po kayo narito dahil kaloob kayo ng Diyos para sa ating lahat. Ganyan kayong kamahal ng Diyos at ganyan po kayo kamahal mga kapatid. Mahalaga kayo sa akin dahil binigay kayo bilang kaloob ng Panginoon dito sa Kanyang kawan. Pastor, puti na kahit sin-opening ko, wala na akong pakialam doon. Pastor, talagang ako'y mahina ng pandinig, mahina ng ang aking mata, wala rin po akong pakialam doon. Ang alam ko, kaya ka narito, pinagkaloob ka ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya nga nasasabi natin, bago tayo magkiwalay, I love you with the love of the Lord. Tsaka pag titingin naman kayo ng, pagsasabi naman kayo, I love you, tingtigan naman ninyo yung sinasabihan ninyo. Minsan sinasabi ko, sabihin natin, peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Narito yung isa eh. Ano talaga nangyayari ito sa loob ng church? Ibig sabihin may mga problema. Pero pag walang problema, at makikita nyo, napakaganda ng harmony. Kasi, iisa naman yung nagkaloob sa iyo, isa yung nagkaloob sa akin, isa nagkaloob sa bawat isa sa akin.
Amen. O, ito na nakakatakot. Ano-ano yung mga kaloob? Handa na ba kayo mga kapatid? Ha? Baka mamaya sabihin niyo, Pastor, wala ako niyan. Aalis na ako, uwi na ako. Huwag naman. Hindi naman po ako nagsulat dito. Nagsulat po ito si Apostol Pablo. No. Pag ang kaloob ay tumama sa inyo, ay good. Paano pag hindi? Tingnan natin ang mga kaloob. Nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala ng maraming bihag daw. Medyo mahirap intindihin nyo, no? Hindi ko muna explain nyo. Ano ibig sabihin ng umakyat? Ganyan. So, isa lang palang umakyat. Amen? Ibig sabihin, wala pang umakyat talaga sa langit, kundi yung nanggaling din doon. Medyo pwedeng dibatiin yan. Hindi muna natin yung pagdidibatiin kasi hindi naman yan ang topic natin. Okay. Pag-akyat niya, pagbaba niya uli, nagdala na siya ng yung Grace, dala-dala niya yung si Sister Grace, dala-dala niya. Yan, tumumuna. Sister Grace, dala-dala niya. At ang iba'y ginawang, makinig kayo mabuti. Ano raw una? Pinanggit, apostol. Nabasa po ninyo. At iba'y ginawang apostol. Apostolos. Ibig sabihin, sent sa Ingles o isinugo. Yun ang ibig sabihin ng apostol. Isinugo. Sa kamay na pakiramdam ninyo kayo isinugo. Pasugo. Yung maangkin niya, pero pasugo. Naramdaman ba kayo ninyo yan na minsan dinadala kayo na Diyos sa isang lugar? Tapos nag-share kayo ng baka kayo yung sinugo ng Panginoon, apostol. Dapat malaman niyo yan. Amen? So, kayo naman makakaalam nun. Dahil sa araw-araw, hindi naman natin alam kung ano ang ipagagawa sa atin ng Panginoon. Sometimes, iba yung grace na binibigay siya sa araw na Lunes, Martes, iba-iba. Minsan man, permanently, hindi mo rin pwede sabihin permanently, kung ang Diyos ang nakakalam. Minsan, sa buong isang linggo, apostol ka, sinugo ka. Ibig sabihin, pumupunta ka sa isang lugar, tapos nagsishare ka ng word of God na kinakailangan nila. Spirit of apostleship yun. Amen? Kung mamaya nangyayari sa inyo, masasabi niyo, may pagka-apostol pala ako yung trabaho ko. Next, ano ang sumunod? Napaliwanag lang natin mga kapatid. Ang iba'y ginawang propeta. Ano propeta? Nagpapahayag ka ng mga saloobin ng Panginoong Diyos. Tandaan niyo, ang prophecy hindi manggagaling po sa inyo yan. Sabi nga, wala daw prophecy nang galing sa tao. At true prophecy galing sa Espiritu ng Panginoong Diyos yung sinasabi. So medyo mabigat ito. At usually ang talagang gumagawa nito, siyempre may mga alam na sa salita ng Panginoong Diyos. Nagkakaroon siya ng basihan. At ang salitang lumalabas sa kanyang bibig, siyempre biblical. Amen? Pastor, ako po naging propesa. Mag-ingat ka, marami bulaan ha. Ano sabi mo? Sabi ko buto sa tao yun. Bilang prophecy, pagkalipas ng 25 araw, dalawa na ang magiging kotse mo. Hindi ko sa Diyos galing yun, ha? Mga gano'n. O kaya, parang sa atin, no? Sabi nung, sa amin po kasi, doon sa amin, doon pag-gising niya sa umaga, isa lang po ang maririnig nyo. Ano narinig natin ni si Dark? Ano lumabas? Waiting. Waiting ba rin? Ano lumabas? Ay, sayang. Hindi ka naman masabi na wala kang gift ng prophecy. Kung may gift ng prophecy, tumama ka. Para yung si Ariel, di ba yung natin? Ang prophecy noon, 2:22. Yung 2:22. Yung pala, birthday ni Kevin, 2 February 22. Yung sinasabi, kanya-kanya prophecy. Ano step pili? Anong prophecy mo? 7:31. Doon lang kasi sa sanlibutan, makikita nyo, kahit sa sweepstakes, di ba? Mahilig sila mag-prophesy na gano'n eh. Bakit mo tinatayaan ng gano'ng numero? Because deep inside, you are prophesying na yun ang tatama.
Nag-aastak ang Diyos, nag-aastak ang may kinalaman sa future, pero kung tutusin, wala naman. Much in the same way, kaya nagkakaroon ng false prophet sa Biblia, mga kapatid. Usually, ang sinasabi ng false prophet, wala namang, hindi naman nakasulat dito mismo sa Biblia. Amen ba, mga kapatid? Especially kapag ang tao yun ay nagsalita ng ganito, sinabi, nakausap ko ang Diyos. Naku, delikado po yun. No? Kasi wala kang ano na may verify mo yun, di ba? Ito ang sabi sa akin ng Diyos, which in turn, kami mga pastor, mahilig magsabi ng ganyan, di ba? Yung nasakit namin eh, kung nakausap ko ang Diyos, ganito, sabi sa akin ng Diyos. Mahirap yun eh. Paano kung hindi materialize yung sinabi? So itong isang kaloob na ito ng prophecy, medyo maselan po ito. Mag-isip po kayo. Pero meron din po naman, di naman natin nilalahat, meron din po naman ordinaryong tao. Marami yan sa Bible, di ba? Ordinaryong tao, meron pa nga, naalala niyo, asno, nagsalita. Winamingan yung isa rin, naalala niyo? Naalala yung story niya? Sabi ng asno, huwag ka tumuloy rito. Nagtaka siya ba't nagsalita yung asno? Bakit nagsalita? Winamingan siya na huwag na siya tumuloy. Sinabi yung isa. Propeta rin na. Kung meron kayong ganyang prophecy, be sure na ito po talaga ay galing sa Panginoon. Pero napakahirap nga po mga. Kaya lang naman tinatalakay kasi nabanggit po dito na maaaring magkaroon kanya. Next po ay evangelista. Ano ang evangelista? Yun nga palang salitang evangelista ay hango sa Latin name. Ano po? Kasi, nabanggit ko na yata yung nakaraan. Sa original Greek kasi, it is you. EU po, hindi EV. Angelo, ang ibig sabihin ng ano. Ibig sabihin ng EU, pag nakakita ka sa salitang EU, ibig sabihin good, mabuti. Angelo means a message o balita. Ginagamit po ito, dahil na-translate sa Greek, ginagamit po ito, halimbawa may isang gera, nanalo kayo, magpapadala po sila ng isang mensahero, galing doon sa gera, papunta doon sa palasyo. Sabihin na, good news! Mabuting balita, nanalo tayo. Amen ba mga kapatid? Tapos makikita nyo na ayan na yung hari, pumaparada, kasama yung mga prisoner, ganyan papasok siya. Tapos may nagsigaw na sigaw sa harapan, tawag po doon evangelist, tagapagdala ng mabuting balita. And always pag mabuting balita, palaging tagumpay po yun. Winner. Ang sinasabi. Dito po kinuha yun. Sa atin naman bilang mga bahagi ng katawan ng Panginoon Diyos, kapag kayo palaging ginagamit ng Panginoon, nagdadala kayo ng good news, paano niyo nalaman na good news? Usually, pag good news, ano yung epekto? Masaya. Diba? Diba? Sumasaya pag naririnig. Yun ang good news. Pag nagsalita ka, kahit sabihin mong good news, pag nagalit yun, hindi yung bad news ang labas nun. Kaya ang pagdadala rin ng mabuting balita, kaloob talaga ito ng Panginoon. Hindi naman po lahat ay binibigyan ng ganyang kaloob. Amen. Ang nagdadala ng mabuting balita, kahit sa military term yan mga kapatid, siya po talaga ay una magaling magsalita. Ayan. May control ng temper. Ganyan po yan. Kaya makikita nyo sa TV, bakit marami sila na magaling magsalita eh. Amen? Pero not necessarily, tama yung inaano, pero doon lang makikita mo, ang galing ng dating. Diba? Nandun yung parang trust, yung pagtitiwala mo nakikinig. May mga gift yun ng evangelism. Pero pagdating sa ibang bagay, siyempre hindi niya nasakop yun. Kasi meron pang kasunod. Dahil pagkatapos ng atira ng balita, ano susunod? Meron din tinatawag na pastor. Ang trabaho ng pastor ay mag-alaga. Medyo mga nahatira ng mabuting balita, dapat sila ay paalagaan. Tuloy-tuloy ang mapapakinggan nilang mabuting balita. Amen. Now, yung sa salitang tuloy-tuloy na mabuting balita, ay paano pag nagkasakit ako, mabuting balita pa rin ba yun? Yung mga ganyan, di ba?
Na-persecute ako, mabuting balita ko ba yun? Ano pa ba? Naghirap ako, mabuting balita ko ba yun? Ang trabaho po kasi ng evangelist, sabihin yung good side. Kung sakali mo magkaroon ng bad effect o ano man ang ginawa mo, hindi na alam hindi na trabaho ng evangelista, yung trabaho po yun ng pastor. Ang trabaho ng pastor, alamin kung saan nagkaroon ng problema. Kaya pinakamahirap dyan yung pagpapastor kasi direktang pangangalaga po yan. Alamin niya, narinig mo yung mabuting balita, bakit ganito ang naging epekto? Yun ang ano talaga, medyo personalize yun. Yun ang mabigat sa pagpapastor. Minsan yung pastor may problema rin. Minsan yung pastor, kakaroon din ng kahinaan, ng tukso. Kaya ang hirap eh. Pero merong pinagkalooban ng ganyan. Hindi naman lahat kasi ay nagiging pastor eh. At sad to say, mga kapatid, ako nabasa ko nung nakaraan, parang nakaraang buwan lang, hindi maganda po yung feedback ng karamihan sa mga Christian. Alam nyo ano nakasulat? Marami na po daw, Tagalogin ko na po kasi English po eh, nakalagay po doon, marami na raw po ang ayaw ng magpastor. Gusto na lang nila evangelist. Kasi evangelist nga naman, libo-libong tao, no? Kasalita lang yun. Tapos na, alis na yun. Hindi niya na inintindi kung anong napakinggan ba yun. Ang mag-iintindi nun yung pastor. Kasi nga naman, minsan yung problema ng tupa, ay madadamay ka pa. Kasi maaalamin mo naman kung bakit ka nagkaganon, di ba? Ganyan. Kailangan matatag ang damdamin mo. Amen? Di ba? Magmasid kayo sa doktor. Kung kayo man ang doktor at yung chine-check up nyo, may nakakahawang sakit, anong gagawin nyo? Ano na punan nyo sa doktor? Dr. Kai, anong na punan mo? Dr. Kai. Hindi, ito, talaga makikita nyo naman eh. Diba? May sakit ka. Sabi mo na ng trangkaso na nakakawa. Lalapit ka sa doktor. Anong gagawin ng doktor? May posibilidad na yung doktor ay mahawa sa'yo. Tama? Eh, alam niya, nurse kasi ito nga ang sweetheart. So, kita niyo yung burden ng doktor. Nababayaran mo lang naman siya ng 300, may senior discount pa. Then 280 na lang. Yung possibility na mahawa siya, alam nila yan mga kapatid. So, anong gagawin nila? Alam na nila ang mga procedure. Kikita nyo, mag-alcohol na yan. So, alam na nila yan. Tapos, habang i-interview ko niya, yung lahoy mo papunta rin dito siya. Hindi nila nalata. Ba, ina-interview kayo, hindi nga malalim. Ano pong nararamdaman niyo? Dito ko nagsasalita, dito sa kabila. Aba, delikado naman kasi. Natawa. Umupo siya. Dapat nandito ako, di ba? Alam ni Pastor Rocky yan. Pastor Rocky, magsishare tayo. Alam mo nang inuubo eh. Alam mo kapatid, napakabuti ng inuubo ka sa... Hindi mo alam yung TV pala yun. Nakaw. Hindi, ang ibig ko sabihin, yun yung situational na napakahirap. Pero, sabi ko nga, inunawa ko na lang, ay siguro nga napakahirap magpastor eh. Kasi natin intindihin mo, may problema ka na, may problema pang darating. Kaya nga sa panahon natin mga kapatid, bira na kayo makatagpo ng pastor. Yung iba talagang pastor nagre-resign na. Una. Diba? Kasi ito, kasi hindi naman po negosyo ang paglilingkod sa Diyos eh. Kung kayo sabihan pa mga kapatid, bago kayo umatin dito, pinakamababang kahit sinopering 500. Okay ba mga kapatid? Napatingin ka ba siya? Eh, hindi naman pwede yung ganun eh. O susweldohan ka, hindi po pwede ganun. Yung burden kasi, no, yung hirap, yung pagtitiis, napakahirap niya. Pero meron pong binigyan ng ganyang kaloob, amen?
At kung kayo yun mga kapatid, tatagalin niyo ang inyong kalooban at samahan ng pag-iingat kasi hindi po talaga biro-biro yan. Hindi po talaga. Alam niyan, ayan, mga, di ba kayo din? Bakit nakaguwante sa mga doktor? Aba, hindi ko alam yung hinahawakan mo. Napakahirap. Kailangan ng training, kinakailangan ng knowledge bago mo mamaya.